Cleveland Cavaliers susunod na sa Chicago Bulls at Golden State sa pinakamaraming panalo sa regular season, pwedeng makuha ang 70 wins o higit pa sa natitirang laro. At Jimmy Butler may nakikita sa paglalaro ni Curry at Green, kaya pala nanalo sila ng championship. Ito ang pangarap ni Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes, mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Warriors ay may ibang uri ng kalamangan. Sila ang pinakamahusay na shooting team sa NBA noong panahong ang halaga ng 3-pointers ay nagsisimula pa lamang maunawaan. Halimbawa, sila ay nag-shoot ng 2 beses na mas maraming 3 kumpara sa huling pwesto noon, ang Milwaukee Bucks. Hindi na ito nangyayari ngayon. Ang pagiging nangunguna sa parehong shooting volume at percentage noon ay halos hindi mapigilan. Mas nakatulong din na bihirang mawala sa laro ang kanilang mga pinakamahusay na manlalaro. Pinagsama-samang 6 na laro lang ang na-miss ni na Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green sa buong season. Samantala, nanalo rin ang San Antonio Spurs ng 67 laro. Bakit ito mahalaga? Dahil tiniyak nito na kailangang patuloy na manalo ng Warriors sa buong season. Ang Spurs ay isang tunay na banta na maagaw ang unang seed sa Western Conference sa halos buong season. Kaya hindi nagkaroon ng masyadong pagkakataon ng Golden State na mag-load manage sa huling bahagi ng kanilang kampanya. Hindi na madalas mag-align ang mga bituin tulad nito. Perpektong kalusugan, limitadong load management, tamang sitwasyon ng mga kalaban, ang pagsasamantala sa mga puwang sa merkado. Karaniwan, ito ang kailangan upang manalo ng 70 laro. May dahilan kung bakit 2 beses lang ito nangyari sa kasaysayan ng NBA. March 12, 2025, with 55-10 record for Cleveland Cavaliers, nanalo sila ng 15 sunod na laro at kailangan nilang manalo ng 15 sa natitirang 17 upang maabot ang 70 panalo ngayong season. Maaaring hindi kasing perpekto ng sa Chicago o Golden State ang mga sitwasyon ng Cleveland, ngunit nasa abot kamay nila ang 70 panalo kung pipiliin nilang habulin ito. May dahilan ng Cavs upang habulin ang 70 panalo. Ang pagpili kung hahabulin nila ang 70 panalo ay mahalaga dito. Sa kabutihang palad para sa mga tagahanga ng kasaysayan tulad ng Warriors noon, may dahilan ang Cavaliers upang patuloy na manalo. Bagaman halos tiyak na nila ang number 1 seed sa Eastern Conference, leading lang sila ng 2 laro sa Oklahoma City Thunder para sa pinakamagandang record sa NBA. Naghati sila sa kanilang head-to-head matchups at maaaring may kalamangan ang Cleveland sa conference record, pero maliit pa rin ang kanilang lead. Habang nais ng Cleveland na mapanatili ang home court advantage sakaling umabot sila sa finals laban sa Thunder, kailangang manatiling prioridad ang panalo. Ang natitirang schedule ng Cavs ay paborable rin. May pagkakataon silang palawigin ang kanilang winning streak sa 16 laban sa Memphis Grizzlies sa Biyernes at si Jaren Jackson Jr. ay hindi pa rin makakalaro dahil sa ankle injury. Pagkatapos noon, wala na silang mga kakalaban na kasalukuyang nasa top 5 ng alinmang conference sa buong buwan. May ilan silang laban kontra sa mga kompetitibong koponan tulad ng Knicks, Pacers at Clippers, pero wala silang makakaharap na tunay na mabibigat na kalaban gaya ng Thunder, Celtics or Nuggets. Kung mananatili silang malusog, malamang na paborito silang manalo sa bawat nalalabing laro ngayong season. Subalit, hindi garantiya ang kalusugan. 3 pangunahing manlalaro ng Cleveland ang hindi naglaro noong Martes. Si Ty Jerome ay inlista bilang rest na nagpapahiwatig na maaaring maging maingat ang Cavaliers sa huling bahagi ng season. Gayunpaman, walang pangunahing manlalaro ang may injury na magpapanatili sa kanila sa bench ng matagal. Si Donovan Mitchell ay may iniindang groin soreness at si DeAndre Hunter ay nagkasakit. Malamang na makakabalik silang lahat sa lalong madaling panahon kahit pa may mga laro silang mamiss paminsan-minsan. Last year, 2016, pinabagsak ng Cleveland sa pangunguna ni LeBron James ang huling kupon ng nanalo ng 70 laro sa regular season sa finals. Kaya't siguradong alam ng organisasyon ang epekto ng pagtutok sa record na ito at maaaring mas piliin nilang protektahan ang kanilang mga manlalaro upang hindi matulad sa Warriors noon. Kung makakarating ang Cleveland sa huling linggo ng season na may 12 o mas kaunting talo, maaaring umasa sila sa pangangailangan ng kanilang mga kalaban sa playoff race. 2 sa kanilang huling 3 laro ay laban sa Pacers, na kasalukuyang nasa 3-way tie para sa number 4 seed sa East.
Kung ganun pa rin ang sitwasyon sa pagtatapos ng season, siguradong magpupursigi ang Pacers sa mga larong iyon. Ang isa pang laro sa stretch na iyon ay laban sa Knicks na may 5 larong agwat sa number 3 seed. Kung may pagkakataon si Knicks coach Tom Thibodeau na magpahinga ng kanyang mga star players, iyon na ang tamang oras. Ang posibilidad na manalo ng 15 sa dalawa sa anumang bahagi ng schedule ng NBA ay maliit, pero ang pagsisimula ng season na may 55-10 record ay mas bihira pa. Ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. 2 beses nang nanalo ng 15 sunod na laro ang Cleveland. Hindi ito ganoon kadaling gawin pero posible. Hindi mo pa rin dapat ipusta ang lahat sa Cavaliers na maaabot nila ang 70 panalo. Pero sa unang pagkakataon, mukhang posible na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan, gagawa kaya ng record ang Cleveland? Sa ibang balita naman, nakukuha ng Warriors ang lahat ng kanilang hiniling sa pag-trade para kay Jimmy Butler at ganoon din ang nararamdaman ni Butler. Matapos ang panalo ng Warriors laban sa Portland Trail Blazers noong Martes sa Chase Center, kinausap ng mga reporter ang veteranong forward ng Golden State at tinanong tungkol sa kung paano naging mahalaga ang basketball IQ ng team sa kanilang tagumpay. Malaki ang papel ng IQ dito, lalo na kay Steph, Curry at kay Draymond Green, sabi ni Butler. Higit sa lahat, nilalaro lang nila ang basketball sa tamang paraan. Alam nila kung saan dapat mapunta ang bola at kung kailan sa laro. Bahagi iyon ng IQ, pero bahagi rin iyon ng pagiging isang panalong manlalaro. Malaki ang papel ng IQ dito, lalo na kay Steph Curry at kay Draymond Green, sabi ni Butler. Higit sa lahat, nilalaro lang nila ang basketball sa tamang paraan. Alam nila kung saan dapat mapunta ang bola at kung kailan sa laro. Bahagi iyon ng IQ, pero bahagi rin iyon ng pagiging isang panalong manlalaro. Nakita mo na kung ano ang nagawa nila rito, kung ilang championship na ang napanalunan nila. Ang dami na nilang pinagsamahang laro, kaya kapag kalaban mo sila, alam mo kung ano ang inaasahan. Ngayon nakasama ko na sila sa parehong koponan, pinag-uusapan nila ito. Sobrang respeto na ang meron ako sa kanilang dalawa nun pa man, pero ngayong nandito na ako, mas lalo pa. Hindi lang sina Curry at Green ang dalawa sa pinakamatatag na manlalaro sa NBA nitong nakaraang 13 seasons, kundi isa rin sila sa pinakamatalino sa loob ng court. At lubos na nasisiyahan si Butler sa paglalaro kasama ang kanyang mga bagong kakampi mula sa isang dinastiya. Sa tingin ko, ito ang lahat ng inaasahan ko, sabi ni Butler tungkol sa pagsali sa Warriors. At kung magiging brutal na tapat tayo, ito rin ang lahat ng pinangarap ko. Gusto ko lang manalo. Walang individual goals dito, hindi nila iniintindi kung sino ang pinakamadaming puntos, kung sino ang may triple-double, wala silang pakialam sa lahat ng yan. Ang gusto lang nila ay manalo ng championship. May 12-1 record for Warriors. Sa mga larong nilaro ni Butler mula nang maganap ang malaking trade. Dahil dito, umangat sila sa standings ng Western Conference at kasalukuyang nasa pang-6 na seed na may 17 laro pang natitirang laro sa NBA regular season. Kung makapasok ang Golden State sa playoffs, siguradong masisiyahan si Butler sa pagtugis ng kanyang unang championship kasama sina Curry at Green. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Warriors? Siguradong masisiyahan si Butler sa pagtugis ng kanyang unang championship kasama sina Curry at Green. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Warriors?